Meron silang intel na in the works na yung extraordinary rendition para kay PRD. So, para sa atin talaga extraordinary rendition yun. Kasi ang balita, ang intel is tatrabahuin na siya. Meron na daw, ano yun, parang nakuha na namin nung Saturday pa lang, we were talking about it, tapos i-move na sana yung ating flight to until Tuesday kasi nga probably baka bukas hanggang Martes, baka dyan na magsisimula yung pag kay PRD, pag kuha kay PRD. And then, tayo ng confirmation na, live lang sabi mo konti. Nakakuha tayo ng information na may 800 na police na ipapadala sa Davao City. May 800 na police na planong ipadala dito coming from Region 10 daw and Region 12 papadala dito sa Davao kasi meron na daw 10 FBI agents na nandito ngayon na nag-aantay na lang na mag-mobilize, kukunin daw nila si PRD or may plano na so ngayon, inisip natin bakit FBI? ICC yung pinag-uusapan dito. Syempre, ICC hindi naman member ang FBI or ang US ang ICC. So bakit sila makikialam? Bakit sila mag-intervene? Yun na nga yun. Ang nakakatakot doon is baka gamitin yung issue niya sa ICC para makuha nila si PRD. Dakitin nila si PRD. Kasi walang kaso si PRD dito sa Pilipinas. Walang kaso si PRD sa ibang bansa bukod sa ICC. So kung meron man silang pwedeng gamitin na reason para makuha nila si PRD, yung ICC yun. Ngayon, ang nakakaba kasi dito di umano, meron daw 10 ng FBI na nandito. Again, si Mayor Basti, syempre ang mayor ng Davao. Syempre, lahat ng nangyayari within Davao, alam yan. So, meron na nga silang intel na nakuha na gano'n. Ngayon, ang problema natin dito mga bossing kasi, nung pumutok itong issue na to, nung na-open tong usapan namin na to, tinanong namin kung ano ang feel ni PRD. Medyo nalungkot ako ng sobra. Oo. Kasi parang ang sinasabi nung makausap natin, mukhang gustong magpahuli ni PRD kasi ayaw daw niya ng gulo. Oh, so sabi niya kasi di ba noon sinasabi ni PRD na lalaban ako, hindi ako magpapahuli ng buhay, di ba? So syempre, si PRD considering na ayaw niya talaga ng gulo at may masaktan, sinabi niya noon, sabi nito, anong reason ng FBI hindi nila sakop ang batas? Ayun ang problema. Yun yung dapat, hindi nila sakop yung batas. Kaya lang ang problema kasi natin dito mga bossing, hindi na yung hindi mo sakop ang batas, bla bla bla. Dito sa Pilipinas, lahat naman ng batas na nilalabag na nila di ba? So, ano pang batas yung sinasabi ninyo hindi sakop ng batas and all. Lahat naman ng batas dito, tinatarantado na nila. So, lahat na nga ng bagay gagawin nila para lang magawa nila yung mga gusto nilang mangyari. Makuha nila yung gusto nilang makuha. But anyways, going back, si PRD daw magpapahuli. Pag inaresto daw si PRD, magpaparesto daw siya. Siyempre, hindi naman papayag yung mga taga-Davao. Siyempre, hindi naman papayag yung family ni PRD. Kasi, kumbaga, dahil nga matanda na siya at ayaw niya ng gulo, magpapahuli na lang daw siya. Siyempre, di naman tayo papayag na gano'n. So ako, syempre, galit na galit ako nung nalaman ko yun. Kaya dapat mag-extend kami hanggang Tuesday. Kasi ayaw pa sana namin na ayaw, parang nakikiusap sila sa atin na kung pwede, dito muna kayo para at least ma-cover ninyo. Kung halimbawa magkakaroon ng ganyan, magbabarikada tayo para hindi na makuha si PRD. At least nandoon kayo mga bananteros. Yun ang request nila. So kami naman, we're up for the challenge. Sabi namin, sige, go kami dyan. Mag-extend kami hanggang kailan nyo gusto. May mga nagsasabi naman na hindi daw siya papayag mahuli, pero may mga nagsasabi naman papahuli siya. And siguro, the fact na nilabas na ito ni Basti, sabi ko, kailangan na natin pag-usapan kasi si Basti na yung naglabas nagbigay na siya ng statement na mayroon 10 FBI na nandito sa atin ngayon. So, and alam naman natin, just recently, tumutunog-tunog ulit yung ICC. Wala kasi silang reason to do that. Wala silang reason para mag-deploy sila dito sa Pilipinas. Wala naman silang operations dito. Ang nakikita lang talaga natin is si PRD. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy, matagal na nilang ino-operate, nagbabantay sila, pero wala naman silang nakikita At yun nga, ayon sa intel nila dito sa Davao, ang target na daw this time is direkta na. Oo. Ang target is si PRD na. So yun yung mga bagay na talagang nakakalungkot dito. Sa mga problema niyan kung ang FBI hindi makapag-ugnayan sa mayor kasi nasa likod nila ang president. I don't want to speculate, pero kayo nang bahala mag-speculate kung ano yung sa tingin niyo mga nangyayari dito. Basta ang punto dito, mukhang may pattern ang sinasabi ng KOJC nung Friday, sabi ni Banateros. Well, syempre, even KOJC, they have intels and also, syempre, PRD and yung grupo ni PRD, meron yan intel about what's happening here, especially in Davao. So, nakakalungkot lang, syempre papayag ba tayo na si Tatay Digong natin, kukunin nila? Syempre, hindi, di ba? Ang masama niyan, baka kunin nila, tapos ilipad nila, diretso na nila kung saan man nila gustong idiretso, wala na.
yun ang malaking problema natin. Maraming mga ang hirap ng sitwasyon actually talaga ng mga Duterte sa ngayon. Kaya ngayon yung sinasabi ko yun ang sinasabi ko talaga na hindi tayo nagagalit doon sa video. Hindi tayo nagagalit dyan sa video, hindi tayo inis. Nainis lang talaga tayo kasi or nag-alala lang tayo doon sa manner ng paglalabas nila ng video. Inilabas nila yung video sa venue na konektado sa mga Duterte. Kaya ito na ngayon ang nangyayari sa mga Duterte. So, nakakawawa ang mga Duterte every time na merong mga tao sa hanay natin yung pumapalpak sa hindi natin malamang paraan. Nagdidesisyon ng sila-sila lang. Tapos gamit or bit yung pangalan ng mga Duterte. Kaya yun yung talagang nakakalungkot sa lahat. Right after lumabas yung video na yan, nahugutan na si Inday Sara ng police. Kaya nga kino-question ni Basil Duterte yung paghugot ng ng security ni Inday Sara. And then may harassment na naman dyan sa KOJC. Oo, sabi nila, meron daw dyan mga SUVs na mga highway patrol group daw yung mga nakasakay ng walang mga plate numbers. Ayan, tapos so ito na naman, meron na daw 10 na mga ahente dito ng ibang bansa dito sa Pilipinas na nag-aantay lang. So di natin talaga alam kung ano nang nangyayari at kung ano yung mga mangyayari, pero ayun na nga, ang intel nila isang target si PRD. Kaya hindi na rin nakatin si PRD kagabi sa maisog dyan sa Cagayan de Oro kasi isa rin sa reason. Baka mamaya paglabas niya or ma-intercept siya, yun ang mahirap eh. Kawawa talaga ang mga Duterte, kaya talagang nananawagan tayo sa mga taga Davao na sana maging mapagmatyag kayo, huwag kayong papayag na babuyin yung syudad ninyo. At lalong-lalo huwag kayong papayag na babuyin nila yung mga Duterte, lalong-lalo na dito sa lugar kung saan ito ay hawak at pinaganda at minahal ng mga Duterte. I know that Davaoenos really love the Dutertes. Di ba? So, kaya yun ang natin, yun lang naman ang ating gustong ibalita sa inyo. Matagal nilang hiniling simula deploy ng napakaraming pulis dito, pagpapalit ng mga pulis sa mga hepe ng mga kapulisan dito, pinalitan pati yung DCPO chief. So talagang inuunti-unti nila, and yun yung mga intel na na-receive ng kampo ni PRD that shortcut na sila.